May mga veteran fanciers na tumitingin sa mata, sa katawan, sa pakpak at dun sa buntot. Subalit, yo, what's up mga kalapatids? Kamusta kayo? Welcome back dito sa ating channel, Chocobolo TV. And for today's video, samahan ninyo ako sapagkat sa episode na ito, mamimili tayo ng ating mga alagang ibon na ibibreed. Sa episode na ito, hindi maiiwasang pag-usapan kung paano yung mga ginagawa nating paraan sa pagkilatis ng ating mga alagang ibon na ibibreed na siya naman nating ililipad kinalaunan. Pero syempre, gaya pa rin ng dati, disclaimer lang mga kalapatids na kanubi, hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto at lalong hindi tayo henyo sa pag-aalaga sa mga ibon. Ang sa atin lang ay ibinabahagi natin yung mga karanasan na nagdulot naman ng magandang resulta sa ginagawa nating pag-aalaga. So wag na natin patagalin to. Samahan nyo ako. Tara! Time check tayo mga kalapatids. Alas 7 pasado ng umaga. Kaya gaya ng dati, pakakawalan na natin tong ating mga alagang pangronda. Ayan, ayan sila. Lalabasan. Yun, 5. Hindi na natin palalabasin tong dalawang itim. Okay, balik tayo dito sa ating kulungan. So ang natira natin dito ay 4 na ibon. Itong dalawang itim, tapos yung ating dalawang young birds na sinasanay pa natin. Pero pinakawalan na natin yan at nakapag-ronda-ronda na yan. So nasa stage sila ngayon na pagbabartolina. Kasama pa rin syempre sa sistema na ating ginagawa. Ginagawa natin yan para maiwasan na mawala yung ating mga young birds. Kung interesado kayo sa malalim nating paliwanag dyan, balikan nyo na lang yung ating previous episode na ilalagay ko yung link dyan sa ating description. Alright, balik tayo dun sa ating topic mga kalapatids. So, ano nga ba yung ginagawa nating mga pamamaraan ng pagpili? Ano ba yung tinitignan natin para masabi nating matalino, magaling, quality yung ibon? Maraming pamamaraan yung mga kalapatids natin, lalo-lalo na yung mga veteran fanciers sa pagpili ng mga ibon at sa pagtukoy kung quality ba or maganda ba, matalino ba yung ibon. Pero syempre, pagdating sa bagay na yan, hati-hati pa rin yung mga opinion ng mga kalapatids natin. Mapabeterano man o hindi, hati yung opinion pagdating sa mga factors sa pagpili na yan. May mga veteranong fanciers na kapag tinignan, hinawakan, at kinilatis yung ibon, para sa kanila, nagkakaroon na sila ng mga idea dun sa karakas at galing, quality ng ibon na yun. Tumitingin sila sa mata, yung iba tumitingin sa katawan, at tumitingin sa buntot, at maging dun sa pakpak. Sa mga ganung pamamaraan, para sa kanila, nagkakaroon sila ng idea kung ano yung karakas, quality, or yung galing ng ibon pagdating sa liparan. Ito ba ay speed bird or distance bird? So yung mga ganung bagay. Subalit, meron ding mga veteran fancier mga kalapatids na hindi naniniwala sa mga ganyang attributes. Para sa iba, marketing strategy lang yung mga physical attributes na yan para nang sa ganun ay maibenta ng mabilis at nasa magandang halaga yung kanilang mga ibon. Yung mga naniniwala dun sa physical na pagkilatis, ang iba dyan, madalas nananalo sila. Sa kabilang banda, yung mga hindi naman naniniwala dyan sa physical na pagkilatis na yan, sa mata, sa buntot, sa pakpak, sa katawan, nananalo rin naman. So anong dapat nating maintindihan? Ang konklusyon ko dyan mga kalapatids hindi yun ang pinakabasihan. Gamat pwede nating pagbasihan yung mga bagay na yan, pero hindi yun ang pinakabasihan sa aking ginagawang pagpili. So yun ang aking gagawin sa episode na ito, kaya samahan nyo pa ako. Tara! Okay mga kalapatids, so ang unang batayan nga na ginagawa ko sa pagpili ng ating mga alagang ibon ay yung performance o yung history ng lipad ng ibon. So naririto sa inyong harapan yung ating isang ibon, isa siyang hen, at ito ay 6 overall champion sa mga nakaraang liparan. Pwede na! Siya ang pipiliin kong i-breed sapagkat meron siyang magandang resulta. Okay mga kalapatids, naririto yung ating 6 overall champion at ito yung hahanapan natin ng pares. Naniniwala kasi ako mga kalapatids, kaya ako bumabase sa performance na yung pagiging champion o yung pagiging magaling, yung pagiging matalino, namamana yan, nasa genes yan ng mga ibon natin. Kung pipili tayo dun sa mga ibon natin na nag-perform na at may napatunayan na, hindi tayo maliligaw, nandun tayo sa malapit sa katotohanan. Bagamat hindi natin sinasabi na kapag kayong isang ibon mo champion, yung magiging anak niya automatically magiging champion yon. Hindi ganun. Kailangan pa rin nating i-test yun mga kalapatids. Pero nandun tayo sa malaking porsyento, nandun tayo sa malaking percentage
na makakapag-breed tayo, makakuha tayo at dekalidad ng ibon at mga inakay na kagaya din ng kanilang magulang na nag-perform. Sa kabilang banda, yung physical attributes mga kalapatids na kanubi, gaya ng kulay ng mata, yung pakpak, yung balahibo, yung pangangatawan at yung buntot, secondary na lang yan mga kalapatids. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga yan. Secondary yan mga kalapatids sapagkat kung mapapansin ninyo yung mga veteran fancier na matagal nang naglalaro, matagal nang naglilipad ng ibon, may mga ibon yan na nag-perform. At yung mga ibon na yon, siyempre, yun yung gagamitin nilang breeder, yun yung mag-aanak ng mga inakay. Sa madalas na pagkakataon, yung physical na katangian ng ibon na nag-champion o yung nag-perform, ay ganun din, malamang ang magiging physical na katangian nung mga magiging anak nila. Kaya pagka hinipo mo, halos parehas na lang. So, may idea din yung physical na pagkilatis. Subalit, mga kanubi, kung ikaw ay hindi pa naman ganun katagal naglalaro, wala pang napapa-champion at wala ka pang mga naipon na stock na alam mong ibon mo na nag-perform sa mga nakaraang liparan, at lalong-lalo na kung yung ibon mo ay unknown line, na hindi mo alam yung linyada, wala kayong idea kung ano yung performance niya, kung long distance ba siya, kung mid distance or speed bird, yung mga ganon. So mas makabubuti na subukin ninyo yung inyong mga alaga. Paano nyo gagawin yon mga kalapatids na kanubi? Yun, itos nyo, itingnan nyo yung kanilang performance kapag inihagis nyo sila. Tingnan nyo yung kanilang lipad. At doon makikita nyo kung ano yung kanilang mga katangian. Nako, ang kulit nito. Uy, paris na rin to eh. Gusto niyang diskartehan yung hawak natin. Anyway, mga kalapatids, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Yun nga, siyempre pag newbie, kadalasan yan, ilan pa lang yung materialis niyong ibon, wala pa kayong napa-champion, ganyan. So, isubukin nyo mga kalapatids. Lahat naman ng ibon ay may mga katangian. Ang gagawin nyo lang ay subukin ninyo sila. Ilaro nyo. Kung mag-perform siya, ayun mga kalapatids. Yung mga ibon na nakikita nyo may potential, doon kayo mag-focus mga kalapatids na kanubi. So ganun lang yung ating ginagawa. So dito sa ating ibon na ito yung ating napipisil na ipare sa kanya. Ayan, yung ating Old-Line Homer na itim, tsaka ito. Magkapatid yan mga kalapatids, at dyan tayo pipili ng pares sa kanila. So bagamat tamad rumonda tong mga to itong mga ibon na to, pero isa sa gusto kong katangian nito ay yung pagiging territorial niya at grabe yung kanilang homing skills. Maaaring mabagal pero uuwi mga kalapatids, makunat. So ito yung ating pipiliin. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Ito si Nogin, isang Old-Line Homer. Ayan laki ng ilong. 1 taon pa lang to mga kalapatids. Kung hindi ako nagkakamali, 1 taon at 3 buwan. Yan, tignan nyo. Ayan. No animals were harmed during the filming of this video. Ayan. Yan yung una nating option. Tapos ito, yung original na pares niya nung mga nakaraan. Ito, si Rino. Halos parehas lang eh. Medyo mas bata lang to ng 2 buwan mga kalapatids. Maamo naman yan, yung 2 ibon na yan. At kung pagka hinagis mo, ayaw nilang magro-ronda, babalik agad dito sa ating kulungan. Hindi mahirap papasukin. May mga downside lang to sa physical na kaanyuan. Yun nga, unang-una, malaking ibon. At ikalawa, tamad rumonda kasi nga, pagka hinagis mo yan, ilang ikot lang yan, babalik na dito sa ating kulungan. Magandang katangian yon in a sense na yung nila, mabilis papasukin pagdating sa liparan. At okay din naman yung kanilang homing skills. Kaya nga tinawag yan na Old-Line Homer. Talagang uuwi at uuwi yan. Kaya lang, dahil nga sa pacing ng racing ngayon o sa sistema, hindi uubra dahil nga medyo may kabigatan at mabagal. Kasi ngayon pabilisan. Pero uuwi at uuwi yan, kumbaga makunat yan mga kalapatids. Walang tanong-tanong dyan kung uuwi o hindi. Basta kaya, uuwi at uuwi yan. Subukan nating i-cross dito sa ating Vandenbroek na Taiwan. Vandenbroek Taiwan to yung ating blue bar. So, tignan natin. Alright mga kalapatids, so sana may nakuha kayong idea sa ating mga pinagkwentuhan dito sa ating episode na ito. At kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka na, i-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun, updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Huwag din kalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video para nang sa ganun marami pa ang maabot ng ating programa. At pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Ano pa kayo? Bugulo nyo? Hindi ko alam kung sinong ipapares ko dito sa blue bar natin. Ito ba? O ito? Comment nyo mga kalapatids. Paalam!